At itong si Andrew ay maliwanag sa sinasabi ni Igay Erese na paldong-paldo siya dito. Damay-damay na ngayon ang mga buhaya. Malapit na talaga mabisto ang kanilang pangungurakot sa gobyernong nakangiwi ang panga. Ito na ho, isiniwalat ni Congressman Igay Erese na yung nilalaman ng Bersamin Files ay nandoon ang pangalan ni Andrew E. na nagpasikat sa kantang "Kung gusto mong lumigaya ang inyong buhay, ay humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay." Happy Valentine's Day sa lahat. At nabanggit rin po niya sa kanyang pahayag sa interview sa bilyonaryo na natatakot umano itong si Bersamin na lumantad dahil malaking tao yung kanyang binabangga, kaya naging atrasado po itong maglulong Bersamin, natakot po kay bungit. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Valentine's Day. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Minsan once a week po ako dyan nagla-live, mga 10 to 15 minutes. Alam niyo po itong Bersamin Files ngayon na isiniwalat ni Tinio, isiniwalat ni Igay Erese na hawak umano ni Leandro Leveste, pwede ho sana na magagamit ho ito sa impeachment labang kay Bongbong Marcos. Pero dahil nasunog na po ng tuluyan yung impeachment, ito magagamit pa rin po natin ang Bersamin Files para maituro ang totoong mastermind sa sindikato sa gobyernong ito. Pakinggan po muna natin ang balita kasi nga ho, sa pagkanta ni Bersamin, sa pagsisiwalat niya ngayon, ay hindi pala si Bersamin, si Bersamin nga, sa pagsisiwalat niya, ay may kinalaman talaga, no? Itong si Bongbong Marcos, kung paniwalaan natin yung mga sinasabi ni Igay Erese, na ngayon may nabanggit nga po na sikat na singer na si Andrew E. Okay, pakinggan po natin, makabistak mo ng balitang ito. Mayroon umanong hawak si Congressman Leandro Leviste ng CCTV footage, pati ng video affidavit ni dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay raw kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Pero ang palasyo, pinasinungalingan ng mga aligasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi lang daw basta written affidavit ang ginawa ni dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, gumawa rin umano si Bersamin ng video affidavit tulad ng ginawa ni dating Congressman Zaldico. Ang video hawak daw ni Batangas Representative Leandro Leviste. Pero pagilinaw ni Tino, hindi niya nakita mismo ang sinasabing video affidavit ni Bersamin. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Kwento na yan ni Leandro dahil sa bahay niya ginawa. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Pero pinakita raw sa kanya ni Leviste ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Bersamin sa bahay ng batang kongresista. Merong CCTV footage na pinakita sa amin si Congressman Leviste of Adrian Bersamin going to his house, no, residence ni Leviste. Tapos magkasama sila
pumapasok at saka lumalabas ng bahay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha sina Leviste at Bersamin, pero nauna nang sinabi ni Leviste na hindi siya magbibigay ng bagong pahayag at panoorin na lang daw ang mga sinabi ni Tino at Representative Egay Erice. Sabi ni Tino, hindi lang si Leviste ang may hawak ng tinatawag na Bersamin files. May kopya rin daw nito si Taal Batangas Mayor Nene Bainto na Ayan, ito Taal, Batangas. I-stop muna natin. Baka mawala po. Maganda po kasi itong impormasyon na ito. Taal, Batangas, Nini, Bainto. May hawak rin na ng Bersamin files. Delikado ka rin na Yorme kasi nabanggit ka rin. So, pag-iinitan ka ng mga kawatan sa gobyerno. Kaya mag-iingat ka, Yorme. Oh. pag-anak ng mga Bersamin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng kanyang panig si Mayor Bainto. Mayor Bainto. Pero bakit kaya hindi sinama ni Tino ang mga ito sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Sagot ni Tino, atras abante raw kasi si Leviste. According to him, isang concern din niya kung bakit atrasabante siya ay concern for Adrian Bersamin himself. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. Panawagan ngayon ni Tino, imbestigahan na ng ombudsman si Bersamin para malaman ang katotohanan. Pinabulaanan naman ng palasyo ang aligasyon ng korupsyon laban sa Pangulo. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Pero may katotohanan nga ba na may usapan nga sina Bersamin at ang Pangulo na binabanggit ng mga kongresista? Nakita niyo na po ba yung communication? Paano po natin mabibigyan ng katamang katano ang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman pa tayo nakikita? Siyempre, dyan ka magaling, Auntie Claire. Pinasinungalingan daw. Sinungaling naman talaga siya. Sanay na sinungaling. Yan po yung version ni Tenyo. Ako nga po yung nagtataka bakit si Tenyo pa yung nilapitan ni Leandro Leviste. Sa dami-dami po ng kongresista. Bakit si Tenyo pa? Ikaw talaga, Leandro huwag kang magtiwala dito sa mga kaliwa, Leandro. Pero buti na lang may ibang kongresista, ito si Egay Erice, magpapatunay na talagang totoo, legit, merong Bersamin files. At nabanggit din dito ni Egay Erice na kasama pa ho yung Kabataan Party List Representative si Renico. Nagdala pa kasi ilang times pala sila minute ni Leandro Leviste. So nung una sila ni Tenyo at Erice, pangalawa dumami na yung mga kongresista para ipakita po yung tinatawag na Bersamin files. O ito na po na tayo, no? Buti na lang marami kasama yung mayor, no? Nabigyan din po ng tinaguriang Bersamin files. Ngayon yung star-studded po dito sa karakter ng Bersamin, mga artista ng Bersamin files ay itong si Andrew E. So nabanggit po talaga yung pangalan ni Andrew E. at kinumpirma rin po yan ni Toby Tiangco, no? Na binayaran po nila si Andrew E. nag-abot ng ganitong amount. Ang connection dito ay yung mga nakita po na Bersamin files nila ni Erice at Tenyo ay synchronized doon sa sinasabi ni si Tiangco, ni Toby Tiangco, yung amount ng pera na binayad po kay Andrew A. Patay ka, Andrew, dito. Alam mo, tama rin naman si Tenyo, imbestigahan na rin si Bersamin. Ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang ang problema wala kang maasahan dito kay Panfilo Pinky Lacson Talagang dinadaya ang katotohanan, pinagtatakpan. So, nililito tayo, pinaglalaruan ang ating mga isip. Ang ganda sana kung si Marcolita para nakatutok tayo doon sa pinaka-mastermind. Ito, pakinggan po natin yung mga isiniwalat
ito naman version ni version ni Igay Erice kasi iba naman natitingnan natin pag kumparahan natin kung pareho ba yung sinasabi ni Tinio at sinasabi ni Igay Erice para at least makumbinsi tayo na totoo talaga yung mga nilalaman ng text messages dahil pareho po ng sinasabi itong si Tinio at si Erice at pwede nating pagkumparahin ano pong diferensya. Hinggan po natin. Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of this alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Yeah. Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Thursday yun eh. Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya, pwede kayo mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages So, unang meet sa Makati, pinakita yung text messages. allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila, ni E.S. Bersamin at ni Adrian, Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin Bersamin. sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging fall guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Adrian. Sabi ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Leandro. Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. Sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text. Hindi pa. Then, sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, hindi pa yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. Oh, so he already showed you the text. Okay, linawin natin, no? Nung unang kita sa Makati, wala po yung video pa, no? So, ang pinakita mo na yung conversation ni Bersamin, itong si Adrian Bersamin. So, na ito, may 8 billion na inutos ni BBM, siya nag-utos sa akin. So, ang reason, kaya gumawa ng affidavit at kumanta kay Leandro Libiste itong si Adrian dahil nga noong tinanggal itong si Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dahilan nito dahil sa pagkanta ni Saldico kaya tinanggal si Lucas Bersamin. Pati sila ni Amina kaya tinanggal yun kasi nabanggit ni Saldico. Nanigurado itong Bersamin Adrian baka magiging fall guy sila dahil pinagtatanggal na nga hindi naman talaga sila nag-resign, tinanggal talaga. Kaya umuna na, pinakita yung mga text messages, merong affidavit at may video pa kagaya sa ginawa ni Saldico. So unang pagharap nila, ni Leandro Libiste at ni Erice, kasama si Tinio dito, text messages mo nang pinakita. Tuloy po natin Text messages. That text. That Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon. Ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Kayong dalawa lang po ito. Kami lang dalawa. Pagkatapos, Teka, nung unang kita nila, dalawa lang sila ni Kong Erice. So, ibig sabihin, pangalawang para may tama natin, dalawa lang sila yung una. So, bakit nandyan si Tinio? In the next day na, second meet na nila. Kasi, ang sabi, si Tinio nandun din eh. Pero ngayon, lumalabas, yung unang meet, dalawa lang sila sa Makati. Sige nga, tuloy natin. Medyo naguguluhan tayo kasi inaayos natin para
siyempre, kailangan na mapaniwala tayo. Kung meron talagang Cabral Files, paano ito lumabas? Ano ang umpisa nito? Kasi ang karakter ngayon sa Cabral Files, sa Bersamin, no? Sa Bersamin Files. Sino ang karakter dito sa Bersamin Files? Sino ang nagumpisa, nagsiniwalat ng Bersamin Files? Si Tinio, si Erice, at si Leandro Leviste. Ito yung mga characters na nadagdagan nga ho ng isang mayor na nabanggit din ni Tinio. O, ito tuloy, oh. Tapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po Congress- natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And Sabi niya, yes. okay, Sabi ko, positive. kailangan, pakita mo sa akin yun. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si, Friday na to. Friday, Congressman Tinio, diyan naman. Ito na, maliwanag na. Ito, medyo linaw-linaw na natin, no? So, balik muna tayo. Guide natin yung mga sarili natin para hindi tayo malito. Kasi ito ay mahalagang usapin at mahalagang issue. Paano ba lumabas itong Bersamin Files? Sino po ang nagsiwalat? Sino po ang nag-umpisa? Okay. So, yung unang kita nila, si Erice lang muna at saka si Leandro Leviste. Pangalawang kita, nandyan na si Tinio. Dito na lumabas si Tinio. Tinio makaliwang grupo. Bakit sumama si Tinio? So yung CCTV footage, nakasave na yon. Matic na yon. Siguro baka sa loob din ng bahay, no? Pwede ring makuhaan mo yung CCTV kasi yung CCTV na binanggit ni Erice, yung pagdating lang daw. Pagdating ni Adrian sa bahay ni Leandro Leviste. Siguro, sana, posible ba yung loob ng bahay walang CCTV? Meron yan. Sana ilabas din ho yun. Tuloy, oh. Naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na. Ortigas yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tinio. Niya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, Nagdala pa ng chaperon si Tinio, si Renico, anak ng kaguwang, no? Paano nakontak ninyo si Tinio? Kinontak ba ni Leviste o si Erice yung nagkontak tapos nandun din itong si Renico? Bakit si Renico hindi naglabas ng statement? Bakit si Tinio? Tinio lang. Tuloy, oh. it was you, Congressman Erice, Tinio, and Leviste. Yeah. Okay. Correct. Friday Apat. na po ito. Friday. Pagkatapos, ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado so, na. actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. May vote na yung initial vote ng tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nakita uli kami, sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. ng mga congressman, marami na kami. So, 3 times, no? Pangatlong kita nila, marami na sila. Kasi, inaano na nila na dapat magkaroon ng affidavit din itong si Leandro Leviste. So, ngayon, ano po nangyayari dyan? So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas. Rockwell. Dito na sa Rockwell. Rockwell na. Medyo very public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman. Enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So, sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay.
Sabi ko, magre-reserve ako Sa ng isang po room yan? doon. Sa Rojas Boulevard, ang Macapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went? So ito na yon. So nandito na tayo sa atrasan. Anak ng kagwang, paano na to? Sa atrasan muna natin bago tayo tatawid dito kay Andro eh. So umatras na. Umatras pala si Leandro kasi nga ang reason natakot itong mga Bersamin na titistigo kasi pag ikaw gumawa ka nito ng affidavit na sinasabi mo na kumanta itong si Bersamin, may sinasabi na usapan kami ni Bongbong Marcos, ipatawag ang mga Bersamin. So natakot. So ang bottom line, umatras itong si Bersamin. Baka sa ngayon umatras. Hoping pa rin tayo na makonsensya pa rin sila. No? Itong maglulong Bersamin at lumabas po sila. Bakit po umatras? O pakinggan natin. No? Tropa na, may tropa na. Bakit hindi binigay? Bakit hindi nag-undergo ng affidavit si Leandro Leviste? Ano pong sagabal doon? At sino po yung humarang na magbigay siya ng affidavit? Kasi kailangan yun eh. Para panindigan mo yung sinasabi mo na ito, pumunta sa bahay, ito yung mga text messages, pinakita sa akin, ito yung ebidensya, ito yung video. Kailangan panindigan mo yun eh. Baka naman si nanay na naman niya, si Loren Ligarda na naman, anak ng kagwang. Oh. Tuloy oh. Hindi sumuporta. Tsagis talaga naman, oh. So umayaw nga yung mga Bersamin, natakot nga. Kasi siyempre, pag nagbigay ng affidavit si Leandro Leviste, pwede nang magagamit yan sa legal na usapan at legal battle eh. Ang problema nga ay itong mga Bersamin, yung ayaw. So kung ipipilit, baka i-deny rin, no? Hindi ako, hindi kami yun. Pero wala na rin eh, nabanggit na rin ni Tenyo at ini-erase itong Bersamin files na may text messages. Butsa, mukhang nakikita ko dito, yung nilapitan ni Leandro Leviste na obispo, dilawan talaga yun. Kasi siyempre, inayawan eh. Hindi sinuportahan. Kasi nga, pag sinuportahan yun, si Bangag ma-impeach. Sinong presidente? Si Inday Sara. Kaya Leandro, pag kang pumunta dun sa mga clergy, na mga obispo, yung mga katropa ni Father Flavi, anak ng kagwang. Sige nga, tuloy natin, oh. Text messages.
ito na. Oh. At least ito ha, naniniwala si Kong Igay Erice sa mga ipinakita ni Leandro Liviste. O, ito yon. So ngayon, nagkaroon lang ng atrasan dahil takot din tong mga Bersamin. Pakinggan po ninyo yung mga nilalaman ng mga text messages o sa usapan dahil nabanggit dito, siya kung gusto mong lumigaya ang inyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Si Andro anak, paldong-paldo talaga si Andro. Nako! Paldong si Andro Anak ng kagwang na kinabang, Sa pira na galing sa bayan. My God, ano na to? Ito na yung pinakamalaking problema natin sa bansang ito Corruption talaga Sa bagay kasi, hindi ko naman sinabi na si Andro ay kurakot, nangungurakot, pero nakinabang siya, Yung binayad sa kanya na talent fee, malamang galing na po talaga ito sa flood control, sa korupsyon. Yan po yung masaklap. Putya, Mula noon hanggang ngayon, si Andro kaya pala si Andro kahit saan pumupunta O ito, pinakonfirma ni Igay Erice kung nagbayad ba sila ni Toby Tiangco kay Andro at kung magkano. Ito na yung maganda dito dahil kinumpirma rin po ni Toby Tiangco. Tumatama yung nabasa ni Igay Erice sa ipinapakitang text messages ni Leandro Liviste. Okay, tuloy natin, Nako, marami pang laman. Okay, legit ha? Si Andrew nabanggit sa Bersamin Files. Nakatanggap ng bayad galing sa Bagoong Pilipinas, Alyansa Diretso Cubita. Kinumpirma mismo ni Toby Tiangco, ayon kay Igay Erice. Grabe, paldong-paldo! Si Andrew! Kaya si Andrew, panguyakoy-kuyakoy na lang sa ibang bansa, Putay na, bahala kayo dyan sa Pilipinas, bahain. Basta ako, bayad ako ng mga kurakot. Pero, putya, Andrew, dapat sumagsalita ka rin, O lumabas si Andrew, at sabihin niya na, oo, binayaran ako ng Team Alyansa Diretso Cubita. At hindi ko alam kung saan ang galing yung bayad nila sa akin. Basta ako, kinuha lang ako, kumanta ako dyan, kumanta ako ng Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. At ganito po yung halaga na binayad sa akin. Ilang milyon ba? 100 million? 500 million? O 1 billion ba? Yan po ang dapat alamin natin dahil nga
alam natin kung saan galing yung pera na yan na pinambayad kay Andrew A. Galing yan sa pangungurakot, galing yan sa kickbacks. Yan po ay pundo sana para sa flood control. Ang problema, wala nga hong flood control na gawa, kaya binaha ang buong Pilipinas, maraming namatay. Kaya ako sa akin, hindi ko naman sinabi magnanakaw si Andrew A. Trabaho niya yan. Pero sana po, lumabas din po siya. At ikwento sa taong bayan na totoo yung sinabi ni Igay Eresi na binayaran ako ng ganitong halaga na mapatunayan natin ano bang relevance nito pag lumabas si Andrew E. at sasabihin, opo, totoo, nakatanggap ako ng bayad ganitong amount galing po dito sa Team Alyansa Diretso Cavite. Total, kinumpirma man ni Tobit yan. Kung magsalita na rin ho siya, ang relevance nito ay para mapalakas yung paniniwala natin, yung tibay na sinasabi ho nila ni Igay Eresi patungkol sa Bersamin files na mayroon talagang palitan ng text messages itong si Adrian Bersamin na ngayon takot na nga ho lumabas dahil nga po ang binabangga pader mala demonyo ng tayong mga Pilipino ay magkaroon ng bagong lead kung sino ba talaga ang mastermind. Na sa ngayon, itong Bersamin files, ang tinutukoy po na mastermind ay sino? Si Bungit eh. Yung Bersamin files na to, ang usapan lang naman yan, ang involved dito ay si Adrian Bersamin at si Bongbong Marcos. Silang dalawa lang ang involved dito. Wala nga si Martin Romualdez eh. Di ba? So, ibig sabihin, ang nagmaniobra talaga sa korupsyon sa bansang ito ay wala nang iba. Kung paniwalaan natin yung Bersamin files na sinasabi ni Tinio, sinasabi ni Eresi, ay ba, wala nang iba kundi si Bongbong Marcos. Di ba, Andrew? So you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages. You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. Tinanong ko against sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din nyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk. Sabi ko, I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, yung, it's the duty and responsibility of Adrian to come out Correct. and speak the truth. Bata pa siya, sabi ko, baka he can recover his soul and his dignity, sabi ko sa kanya. Yun ang sabi niya. I agree, sabi naman niya, I agree, but syempre sila yun eh. Sabi ko, saka sabi sa akin ni Leon, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya nga I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tinio, nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to That's why. the Bersamins to come out That's and why. speak the truth. Tama. Ganito lang yung nakikita ko dyan. Sabi, kailangan daw ng suporta ng taong bayan para lalabas. Hindi eh. Ano ang susuportahan ng taong bayan? Sino ang susuportahan ng taong bayan? Kung walang lumabas at wala silang inilabas. Kung walang inilabas. Dalawa po yan eh. Dapat lumabas sila at pag lumabas sila, dapat may ilabas sila. Anong ilabas nila? Yung ebidensya. Yung sinasabi nilang usapan ni Bongbong Marcos at ni Adrian. Ganun lang ho. Kasi ang hirap naman ho yun. Anong susuportahan natin dito? Ito lumalabas na hearsay lang din kasi nga wala pa rin naman ipinakita. Meron silang mga kwento. Meron silang mga testimonya na sila mismo nakita sa kanilang mga mata na ito mayroong Bersamin files. Pinakita sa amin ni Leandro Libiste yung mga files na yan
may kasama pang mga video, may CCTV footage pa, kami naniniwala kasi sabi naman ni sabi naman ni Igay Aricio, naniniwala kami. Pero the point is, kayo nakita. Pero ang taong bayan, hindi nakita. So ngayon, naghanap po ng suporta. Paano kami susuporta ng todo? Except sa akin kasi sumusuporta ako dito, kaya pinapalabas natin. Paano susuporta ang taong bayan sa inyo kung hindi kayo lalabas, kasama ka, Bersamin, maglulong Bersamin, si Lucas at saka Adrian, kung hindi kayo lalabas, lumabas kayo, tapangan nyo yung mga sarili ninyo, kung wala kayong kinalaman sa pangungurakot, sa kaba ng bayan, abagay, lumabas! Putang ina, dami nang namamatay. Dahil sa baha, ayaw nyo lumabas. Tuloy! Di ba? Yun ang sinasabi Kasi, namin. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi nyo na po eh. Pero tama. sila na lang pong hindi lumalabas. Exactly. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. We did, kung sinabi hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na, voluntarily bigay sa amin. And nothing. You were not given any They were not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. yeah, yun na nga. Saka public places, may mga CCTV na nandun Makikita kami. na. So, sinadya Yung video na CCTV footage ni Leandro na pumunta doon, wala silang hawak. Tama ba, Igay Arisi? At yung sinabi kanina na mayroong video rin na affidavit si Adrian Bersamin, wala rin silang hawak. So ngayon, lahat ng sinasabi niya na ebidensya, wala silang hawak, hindi sila binigyan ni Leandro Leviste na ang may hawak lang talaga niyan ay si Leandro Leviste. So kailan po natin ilabas to? Tuloy, nyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip Alright. ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're At just... sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa akin. Why did Meron pa talaga pang hawak si Leandro Leviste. Anak ng kagwang. Kailan kaya to? Bersamin choose Congressman Leviste? Ito yon. Ito. Well, I think meron silang may relationship sila doon sa malapit kasi I think the former chief of staff of ES Bersamin is the mayor of Taal now. Okay. Na yun ang constituency ni Lean and nagtulungan sila nung mayor nung nakaraang eleksyon. Kaya nanalo rin yung mayor. So, Kaya- and I think may blood relation yung mayor sa si Adrian Bersamin. Hi. Yung mayor kanina na nabanggit ni Tenyo na may hawak din ng Bersamin files. So siguro unang may hawak yung mayor. No, kasi ang pagkaintindi ko, si Bersamin at yung mayor, merong ugnayan. So ngayon, itong mayor ay constituent ni Leandro Leviste. So yung mayor, yung lumapit kay Leandro Leviste. So mas nauna yung mayor na nakahawak ng Bersamin files. So, ito na ngayon. Tuloy, I see. All right. So that's probably it. That's why. So si dating chief of staff ni ES, tama po, ay ngayon mayor ng Taal. Taal. At constituent sila. Saka parang political ally. Alay. Oh, okay. So magkakampi sila dyan Magkakampi sa sila. Batangas. All right. So sa kanya, what can you tell us about the video that you saw, yung CCTV that Sige you nga. viewed? Adrian and some people, supposedly lawyers niya, and of course, Leandro. And then, doon po, meron ng affidavit. Okay, yung CCTV nakita nila. Yun isa yung mga nakita. CCTV footage kasama si Adrian at abogado na pumunta sa bahay ni Leandro Leviste. Yun ang nakita nila. Tuloy, Affidavit, si Yusek Adrian Bersamin. Hindi na pinakita na may ginagawa silang affidavit. Nandun lang sila, pasok sa bahay, dumating, tapos pumasok sa bahay. Did he say that there was an affidavit ready? Yeah, sabi niya. But you didn't see a copy of it? Actually, sinabi niya pa na merong video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian, pwedeng ilabas. Naka-tape na po, just in case anything happens. Let's talk about the contents of the text. So, mayroong affidavit, no? Pinanumpaan sa abogado. Hindi nila nakita. At meron ding video affidavit, kagaya yung ginawa ni Saldico sa Adrian. So, ito na yata yung sinasabi ni Leandro Leviste na mas mabigat pa to sa Cabral Files.
So, ang Bersamin files ay mabigat pa talaga sa Cabral files. Tuloy, oh. Messages, just some of them. Of course, I know you said that some of them cannot be discussed, and I'll respect that. Yung pong sinabi na, let's just talk about the money. Because there was a time, and dalawa po yung is being mentioned here. One is in March 24, 2025. Ito po yung 7.122 billion. Ang sabi po is complete. Sabi daw ng Pangulo, allegedly very good. Please, pakikwento po sa amin. Pakinggan natin to, pakinggan natin. Hindi ko masyado matatandaan lahat, dami talaga. Pero natandaan ko yung almost 8 billion, 7.9 billion na complete na. Papadala ko sa inyo yung parang gano'n, papadala ko sa inyo yung list. Parang gano'n. So, yun yung natandaan ko lang. Pagkatapos, merong mga July. items doon for, sa campaign. Tapos, yung pinaka-last item na natatandaan ko doon, July 9. That was delivered to Nara. I think July 10, 2025 maybe? July 9 or Okay. basta ano yun? Delivery to Nara Street. To Nara Street. Magkano Nako. po yun? 2 billion. 2 billion. Tapos may Mayroong pangalan. pinangalan. May pangalan di ko na June June Baris, Baris. I think. Yeah. Di So, yun din Hindi po ko yung- masyadong matandaan. Meron tandaan ko, aside from the Bernardo, 8 billion, merong pang 1.5 billion coming from the Bureau of Customs. Ano yun? Parang 300 million, mga ganon. So, total of 1. That's why I was going to ask you, because when I was looking into this, just through the interviews rather, when I was going through it, ang pinag-usapan po kasi ni Yusek Bernardo during the Senate hearing was, Okay, stop muna tayo dun. Anak ng kagwang, pati Bureau of Custom pinagkukunan. Actually, dyan talaga sa Bureau of Custom, daming pera dyan. Dinideliver. So, hindi lang sa flood control. Pati sa Bureau of Custom, paldong-paldo din sila. Anak ng kagwang. Ang laman ng Bersamin files, puro pera ng bayan. At itong si Andrew maliwanag sa sinasabi ni Igay Erese na paldong-paldo siya dito sa bayad niya galing kay Bongbong Marcos, kung ang pinaniwalaan po natin ay yung sinasabi ni Igay Erese at ni Tinio na laman ng Bersamin files. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan.
vlog mo may pag-asa.